Dito sa mundo ng cryptocurrency ay madalas na nauuna ang hype bago ang tunay na progress. Pero ngayong may bago na namang balita tungkol kay Pi Network ay tila may dahilan para muling mag-ingay ang community. Matagal na pong inaabangan ng mga pioneers ang malaking paggalaw sa presyo ni Pi at ngayon ay may bagong upgrade na maaari pong magbigay ng matinding tulak pataas. Ang tinutukoy ko po ay ang Stellar Protocol 23 upgrade na may dalang makabagong features tulad po ng Soroban smart contracts at mas pinabilis na cross-chain capabilities. Kung magagamit po ni Pi Network ang mga benepisyong ito ng tama, ay posibleng abutin na nito ang target na 0.50 sa mga darating na buwan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po pala ng ating balita rito ay si CoinDo. Yan. At simulan po natin sa kung ano po ang Stellar Protocol 23 at bakit ito mahalaga kay Pi Network. Hindi po basta-basta update ang Stellar Protocol 23. Ito po ay isang malalim na pagbabago sa mismong core ng Stellar Network. At dahil nakabase si Pi Network sa Stellar Consensus Protocol or SCP, ay direktang makikinabang ito sa mga improvements. Ang pinaka-importanting feature dito ay ang Soroban Smart Contract Platform. Sa pamamagitan po ng Soroban ay makakagawa si Pi ng mas advanced na decentralized applications or dApps. Ibig sabihin ay mas lalaki ang ecosystem nito at mas marami po ang posibleng gumamit ng PiCoin sa totoong mundo. Bukod dito ay magdadala rin ang upgrade ng mas mabilis na transaction processing at mas maayos na cross-chain bridging. Para sa milyong-milyong gumagamit ng Pi ay malaking bagay po ang bilis ng transaction, lalo na kung target nitong makipagsabayan sa mga established layer 1 blockchains. Ang cross-chain compatibility naman ay magbubukas ng oportunidad para makipag-interact si Pi sa iba pang assets at dApps sa labas ng Stellar ecosystem na magpapalawak sa gamit at adoption nito. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ang Soroban smart contracts sa presyo ni Pi? Kapag nagamit po ni Pi Network ang Soroban upang mag-launch ng mga high-demand dApps tulad ng DeFi protocols, NFT marketplaces o cross-border payment apps, ay tataas po ang real-world usage nito. Ang pagtaas po ng gamit ay madalas nagre-resulta sa pagtaas po ng demand sa market. At kapag lumakas ang demand, habang limitado ang supply ay natural po na tataas ang presyo. Kaya kung magiging matagumpay po si Pi sa paggamit ng Soroban, ay mas madali nitong mababasag ang mga resistance zones patungo sa presyong 0.50. Ngayon ay bakit po 0.50 or 50 cents ang target ng maraming analyst para kay Pi? Ayon po sa mga market watcher ay kombinasyon ng technical improvements at community growth ang maaring magtulak kay Pi papunta sa presyong 0.50 sa midterm. Ang logic po rito ay simple. Mas functional at scalable na network ay mas kaakit-akit para sa mga investors. Dagdag pa ang napakalaking base ng mga users na matagal nang naghihintay sa paglabas ng Pi sa mga major exchanges. Kapag nangyari ito ay bubukas po ang pinto sa mas malaking liquidity at mas maraming trader mula sa iba't ibang bansa. Ano pa ang mga pwedeng magpataas sa presyo ni Pi bukod sa Stellar upgrade? Ayan, maliban po sa upgrade ay may iba pang susi para maabot ni Pi ang presyong 0.50. Una ay ang full mainnet launch at saka exchange listings.
Kung tuluyan ng nailipat ang mga token at nalista si Pi sa Tier 1 exchanges, ay lalaki po ang exposure at magiging mas madaling bumili at magbenta nito sa buong mundo. Pangalawa ay ang progress sa decentralization. Kapag mas transparent at decentralized ang network, ay mas tataas po ang tiwala ng mga tao. Pangatlo ay ang market sentiment. Kung bullish pa rin sina Bitcoin at Ethereum, ay malaki po ang posibilidad na madadala rin pataas ang presyo ng altcoins tulad ni Pi. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating bantayan bilang mga Pi holders. Kahit positibo ang balita ay may mga panganib or risk pa rin. Hindi po garantiya na dahil may Stellar Protocol 23 ay otomatikong sasabog na ang presyo ni Pi. May mga pwedeng magpabagal tulad po ng regulation mula sa mga gobyerno, delay sa mga deployment, o malakas na kompetisyon mula sa ibang Layer 1 at saka Layer 2 projects. Bukod pa rito ay mabagal ang naging transition ni Pi mula testnet papuntang full mainnet na medyo nakakapag-alala pa rin sa ilan. Kapag patuloy itong bumagal ay pwede pong bumaba ang kumpiyansa ng mga investors. At bilang panghuling katanungan ay posible bang maging spark ang upgrade na ito para kay Pi? Sa mundo ng crypto ay laging may tinatawag na catalyst o dahilan para magka-bull run ang isang coin. At malinaw ng stellar upgrade ay pwedeng maging ganun para kay Pi. Ang mas matatag na technical na pundasyon, malawak na community at bagong utility ay nagtatakda ng tamang kondisyon para sa malaking rally. Kung maisasabay pa rito ang mga strategic exchange listings at suporta mula sa mga developers, ay hindi po malayong maabot ang presyong 0.50 or 50 cents sa loob lamang ng ilang buwan. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas ay magandang pagkakataon nito upang pag-aralan kung paano po makikinabang sa posibleng pagtaas ng presyo ni Pi. Marami pong Pinoy ang naging bahagi ng Pi network simula pa noong libre pa ang mining sa mobile phones. Kung maganda ang execution ng upgrade at tumaas po ang presyo, ay pwedeng magdala ito ng dagdag na kita lalo na para sa mga matagal nang nag-hodl. Pero dapat ay maging maingat din at hindi po tayo agad mag-all in dahil mataas pa rin po ang risk sa crypto market. At bilang panghuli, sa aking palagay ay malaki po ang potensyal ng Stellar Protocol 23 upgrade para tulungan si Pi na maabot ang mga matagal ng target ng community. Pero ang tagumpay na ito ay nakadepende pa rin sa execution at suporta ng mga developers. Hindi po sapat ang hype lamang. Kailangan ay magkaroon po ng malinaw na gamit si Pi sa totoong mundo para makumbinsi ang mas maraming tao na tanggapin ito. Kung magagawa po nila ito sa lalong madaling panahon, ay baka nga makita natin ang presyo nitong umakyat sa 0.50 or higit pa. Ngunit, gaya ng lagi ko pong paalala, sa crypto ay mas mabuting maging maingat po tayo at mag-invest lamang ng kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.